Ang kwentong ito ay tungkol sa nakakarimaring napakana ng isang delinkwenteng anak, para lang mabayaran ang malaking pagkakautang, at ang magkakaugnay na kapalaran ng mga pangunahing tauhan. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki, na dinakip at iginapos sa loob ng isang abandonadong gusali. Isang tao ang nagsimula ng sunog, para patayin ang lalaki. Ang apoy ay mabilis na lumaki, na lalo pang lumala, dahil sa pagsabog ng mga gas cylinders. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ng bumbero ang isang biktima, na humihinga pa. Mabilis na isinugod ang naghihingalong biktima sa ospital. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na ayusin ang kanyang balat, matindi ang naging pinsala ng lalaki, lalo na sa kanyang mukha. Tiyak na mag-iiwan iyon ng mga peklat. Dahil sa mga nalanghap na usok, napinsala ang kanyang mga baga, at naapektuhan din ang boses niya. Nang tanungin ng doktor ang kanyang pangalan, nagawang bigkasin ng lalaki ang isang pangalan, na nagdulot ng matinding kilabot kay Dr. Juyon. Ito ang pangalan ng isang tao, na hanggang ngayon ay nagmumulto pa rin sa kanyang mga bangungot. 15 araw bago ang sunog, makikita natin si Jae Young. Lubog siya sa malaking pagkakautang, matapos ang nabigo niyang pagtatangkang yumaman sa stock market. Umabot na sa 130 milyong won, ang utang niya sa mga loan shark. Dahil hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa mga naniningil, binisita siya ng Big Boss, para iparating ang isang nakakatakot na mensahe. Sa negosyong iyon, ang utang na hindi kayang bayaran, ay maaaring palitan ng mga internal organs. Dinala siya ng Big Boss sa isang tagong lugar, para bigyan siya ng isang matinding babala. Binigyan siya nito ng 30 araw na palugit, para makapagbayad. Kung hindi ay kukunin ng mga ito ang lahat ng maaaring mapakinabangan, mula sa kanyang katawan. Si Jae Young ay nagtatrabaho sa isang wholesale distribution center. Isang araw, nasaksihan niya ang pagkatanggal sa trabaho ni Gilyong, na isang Korean-Chinese worker. Dahil sa desperasyon na huwag matanggal sa trabaho, tinutukan ni Gilyong ng kutsilyo ang kanilang manager, na labis na ikinagulat ni Jae Young. Kinalaunan, hinanap niya online, ang napansin niyang kakaibang tattoo sa kamay nito. Natuklasan niya, na miyembro pala ito ng isang gang. Maya-maya, nakatanggap si Jae Young ng tawag, na naospital ang kanyang ama, dahil sa isang aksidente. Agad siyang pumunta sa ospital. Pagdating doon, kinausap siya ng driver na nakabangga sa kanyang ama. Sinabi ng driver, na iyon ay isang maliit na aksidente lang, at nakiusap sa kanya na makipag-areglo na lang. Binigyan siya nito ng isang envelope, na naglalaman ng 5 milyong won. Ibinulsa niya ang 2 milyon. Ang natitirang 3 milyon ay ibinigay niya sa kanyang ama. Pinalabas niyang kakilala niya ang driver, at sinabihan ang ama, na huwag nang palakihin ang nangyari. Bago umalis ang driver, pinigilan ito ni Jae Young, nang maamoy niya ang alak sa hininga nito. Nangikil pa siya ng karagdagang 3 milyong won, mula sa natakot na driver. Napagtanto niya kung gaano kabilis kumita ng pera. Umuwi siya sa bahay ng ama, para kuhanan ito ng mga damit. Naghanap siya ng mahahalagang bagay, na maaaring ibenta. Natagpuan niya ang isang Rolex na relo, pera, at isang life insurance policy. Ang policy ay may payout na 500 milyong won sa maiiwang benepisyaryo, kung sakaling mamatay ito sa isang aksidente o sakit. Nagsimulang sumibol ang isang masamang ideya sa isip ni Jae Young, na magtatakda sa sunod-sunod na mga trahedya, na kikitil ng 7 buhay. Nang hinayang pa siya, dahil kung napuruhan lang sana ng driver ang kanyang ama, makukuha na sana niya kaagad ang 500 milyong won, na insurance payout. Kung hihintayin pa niya ang kamatayan ng ama, baka mauna pa siyang maidispatcha, ng mga naniningil sa kanya. Habang naglalakad, 3 estudyanteng lalaki ang lumapit sa kanya, at inutusan siya na ibili niya ang mga ito ng sigarilyo. Dahil kanina pa mainit ang ulo, pinagmumura niya ang mga ito, at pinagbabato. Agad na nagtakbuhan ang mga binatilyo. Bago pumunta sa ospital, dumaan muna siya sa simbahan, para i-donate ang pera na inutos ng kanyang ama. Pagdaan niya sa isang eskinita, tinambangan siya ng 3 estudyante, at inatake siya mula sa likuran. Ninakaw nila ang kanyang sigarilyo. Sinubukan din ng mga ito, na agawin ang relo ng kanyang ama, ngunit mahigpit niya iyong hinawakan. Brutal siyang binugbog ng mga ito, at iniwan lang, matapos niyang mawalan ng malay. Nagising siya kinabukasan sa ospital. Natagpuan siya ng nagpapatrulyang pulis ng nagdaang gabi. Pinagalitan ng kanyang ama ang pulis, dahil sa mabagal na investigasyon. Dahil sa kakulangan ng mga saksi at security camera sa lugar ng pinangyarihan, nahirapan sila sa pag-iimbestiga. Kinausap siya ng mga pulis, para ilarawan ang mga umatake sa kanya, ngunit walang interes na iniwan niya ang mga ito. Gayunpaman, habang paalis ng ospital,
ang sinabi ng pulis tungkol sa kawalan ng CCTV sa lugar, ay naghatid sa kanya ng isang mapanganib na ideya. Kinagabihan, nakipagkita siya kay Gil Ryong sa isang junkyard. Kinuha niya ang serbisyo nito para pumatay ng isang tao. Inalok niya ito ng 60 milyong won, para patayin nito ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya dito, na tuwing Biyernes, nagsisimba ang kanyang ama. Dadaan ito sa isang tagong eskinita, na walang mga security camera. Doon ang perpektong lokasyon, para isagawa ang krimen. Binigyang diin niya, na kailangan iyong magmukhang isang aksidente. Sinabi niya kay Gil Ryong, na ang insurance payout ay 200 milyong won, at bibigyan niya ito ng 30% bahagi. Para pagtibayin ang kanilang kasunduan, ini-record ni Jae-young ang kanilang buong pag-uusap, at ibinigay dito ang recording. Nagkasundo sila, na hindi muna makikipag-ugnayan sa isa't isa, hanggat hindi pa naisasagawa ang kanilang masamang plano. Gayunpaman kinabukasan, nagpakita sa kanya si Gil Ryong sa ospital. Natuklasan nito na ang totoong halaga ng insurance payout, ay 500 milyon, at hindi lang 200 milyon. Sinabi nito, na ang 30% ng 500 milyon, ay 150 milyon. Nilinaw pa nito, na kung hindi siya papayag, hindi matutuloy ang kanilang deal. Nagpanggap siyang pumayag sa bago nilang kasunduan, at mariing nagbilin, na ayusin ang trabaho. Ngunit pag-alis ni Gil Ryong, bubulong-bulong na sinabi niya, na wala siyang balak na ibigay dito ang ganoon kalaking halaga, at palihim pa itong minura. Pagkatapos, ay isinagawa niya ang kanyang magiging alibay para makaligtas, kapag nag-imbestiga na ang pulisya. Nang gabing iyon, inimbitahan niya ang isang katrabaho para maghapunan, at nagplanong pumunta sa bar pagkatapos. Gayunpaman, biglang kinailangan ng kanyang katrabaho, na umuwi ng maaga. Mag-isa siyang pumunta sa karaoke bar. Pinaulanan niya ng atensyon at pera ang dalawang babae, para tiyaking matatandaan siya ng mga ito. Dahil maaga pa, pumunta siya sa isang fast food, at umorder ng pagkain. Sinadya niyang umupo sa harap ng security camera, at nakipagtitigan pa sa staff, para masigurong mapapansin siya nito. Samantala, habang naglalakad pa uwi ang ama ni Jae-young, biglang may paparating na kotse, at direktang binangga ito. Lumabas si Gil Ryong, para suriin kung patay na ito. Nakatulog naman si Jae-young sa fast food. Nang magising, napansin niyang tumigil na ang ulan. Agad siyang umuwi sa bahay, at sabik na hinintay ang tawag ni Gil Ryong, ngunit hindi iyon nangyari. Kinabukasan ng hapon, nakatanggap siya ng tawag, ngunit hindi iyon galing kay Gil Ryong. Pulis ang tumawag, para ibalita sa kanya, ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa wakas, naisagawa na ang kanyang plano. Pumasok siya sa banyo, para mag-practice ng kanyang peking pag-iyak, para maging makatotohanan ang kanyang pagpapanggap. Pagkatapos, ay isinagawa niya ang kanyang mahusay na pagtatanghal, habang kinikilala ang labi ng kanyang ama sa harap ng isang pulis. Bagamat sa una ay walang luha, nagawa pa rin niyang maging kapani-paniwala ang kanyang pagganap. Ipinaalam sa kanya ng pulisya, na biktima ng hit and run ang kanyang ama, ngunit may hinala ang mga ito, na mayroong foul play. Isang saksi ang nag-report, na tila sadyang sinagasaan ang kanyang ama. Bumalik pa ang driver, at sinagasaan itong muli. Nagpapahiwatig iyon ng intensyonal na pagpatay. Nang malamang mayroong saksi, nakaramdam siya ng pagkabahala. Maya-maya, pumasok ang babae, na kasamahan ng ama sa simbahan. Ipinaliwanag ng babae, na nasaksihan niya ang insidente. Habang tumatawag siya ng pulis, bumaba ang driver mula sa kotse, at hinabol siya. Takot na tumakbo siya, para tumakas. Dahil madilim sa paligid, hindi niya nakita ang mukha ng driver. Ang maingat at maayos na plano ni Jae-young, ay nagsimula ng gumuho. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga pulis, na isang mabuting tao ang kanyang ama, at wala itong kaaway na maaaring pumatay dito. Iginiit niya, na isa lang itong kalunos-lunos na aksidente. Ngunit isang bomba pa ang sumabog sa mukha niya, nang sabihin ng pulis, na ang bangkay ng kanyang ama, ay natagpuang nakalibing sa isang bundok. Kaya naman ang kaso, ay hindi maituturing na isang simpleng hit and run lang. Ngayon, ang pagluha ni Jae-young ay naging totoo na. Naging tunay na din ang kanyang kalungkutan. Umiyak siya, habang minumura ang driver, na naglibing sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan ang ganitong komplikasyon. Samantala sa isang mamahaling restaurant, si Sang-hoon, na may-ari ng isang Korean medicine clinic, ay kumain kasama ang kasintahan niyang si Yoo-jong. Pagkatapos ng hapunan, iminungkahi niyang kumain sila ng dessert. Ngunit pilyang tumanggi si Yoo-jong, at sinabing gusto siya nitong makasama sa buong gabi. Agad silang pumunta sa isang villa malapit sa bundok, para sa isang mainit na gabi. Pagdating, uminom si Sang-hoon ng gamot, para ma-enhance ang kanyang performance.
Hindi siya pwedeng uminom ng alak sa loob ng 3 oras. Gayunpaman, mapaglarong tinukso siya ni Yujong, para mapainom siya ng alak, na humantong sa isang mapusok na gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Yujong ng balita, tungkol sa pagpanaw ng ama ng matalik niyang kaibigan. Si Sang-hoon, na nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng alak at gamot, ay sinabing tatawag ito ng taxi. Ngunit nang makita ang nagtatampong reaksyon ni Yujong, napilitan siyang ipag-drive ito. Naisip niya, na wala na sigurong masyadong laman ang mga kalsada, sa oras na iyon. Sa daan, napansin ni Yujong na inaantok si Sang-hoon. Humingi siya ng tawad dito, dahil sa asal niya kanina, at pinuri ang performance nito. Para magising, sinimulan niya itong akitin, kahit nagdadrive ito. Dahil nagulat at napukaw ang pagnanasa, pansamantalang nawala ng kontrol si Sang-hoon sa pagmamaneho, at nabangga ang isang tao. Nasisindak na pinuntahan nila ang biktima, na halatang patay na. Kinuha ni Yujong ang kanyang telepono, para tumawag ng emergency services. Natatarantang pinigilan siya ni Sang-hoon. Sinabi ni Sang-hoon, na lasing siya habang nagmamaneho, at ngayon ay nasangkot pa sa isang aksidente, na ikinamatay ng biktima. Kapag nabunyag ito, masisira ang kanyang buhay. Galit na galit niyang sinisi si Yujong, dahil pinilit siya nitong magmaneho, at pinainom pa ng alak. Ang maingat na binuo niyang buhay at reputasyon, ay maaaring masira sa isang iglap. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang sasakyan ang paparating. Mabilis nilang hinila ang labi sa gilid ng kalsada, at nagpanggap na tila walang anumang nangyari. Huminto ang sasakyan, at bumalik. Tinanong sila ng driver kung ayos lang sila. Nagsinungaling si Sang-hoon, at sinabing nakatawag na sila sa insurance. Hinimok niya ang driver, na magpatuloy na. Bago umalis, itinuro ng driver ang bukas na zipper ng pantalon niya, at nagtanong kung may malapit doon na matutuluyan. Napahiya si Sang-hoon, ngunit may mas mabigat pa siyang problema. Nang makaalis ang sasakyan, kalmadong tinanong ng driver ang kanyang pasahero, kung nakuhanan ba nito ng litrato si Sang-hoon. Samantala, nag-isip si Sang-hoon. Alam niya, na hindi sila pwedeng magtagal doon. Maaaring may iba pang sasakyan na dumaan, o kaya ay maabutan sila ng pagsikat ng araw. Nagpasya siyang ilibing ang bangkay, sa pag-aakalang isa lamang itong palaboy, at walang maghahanap dito. Nagprotesta si Yujong, at natakot sa ideya. Nagtalo sila, ngunit naputol iyon, nang lumitaw ang isang lalaki. Isang lalaking sakay ng bisikleta, ang nakasaksi sa insidente. Nagkunwari ito, na hindi sila napansin, at nagmadaling umalis palayo. Dahil sa takot na magkaroon ng saksi, hinabol ni Sang-hoon ang lalaking si Bom-joon. Tinulak niya ito, na nagresulta sa pinsala nito sa ulo. Nawalan ng malay ang lalaki, ngunit humihinga pa rin. Itinabi ni Sang-hoon ang lalaki sa bangkay, at nagsimulang maghanap ng lugar na maaaring paglibingan. Habang paakyat sa matarik na bundok, nagising ang lalaki. Malakas nitong kinalampag ang sasakyan sa takot, nang makita ang katabing bangkay. Binugbog ito ni Sang-hoon para tumahimik. Nakiusap si Bom-joon na palayain, at nangakong mananahimik. Matapos mailabas ang kanyang galit, nakaisip si Sang-hoon ng isang nakakatakot na ideya. Hiningi niya ang bank account number ni Bom-joon, at nag-transfer ng 10 milyong won sa account nito. Ipinaliwanag niya, na sa pagtanggap nito ng pera, naging magkasabwat na sila. Kapag may nakaalam sa nangyari, pareho silang mapapahamak. At bilang kasabwat, kailangan nitong tumulong sa paglilibing ng bangkay. Naiinis na pinagmamasdan ni Yujong ang dalawang lalaki, habang kinakaladkad ng mga ito ang bangkay. Nakakita sila ng medyo malambot na bahagi ng lupa. Nagsimulang maghukay si Sang-hoon. Galit na inutusan niya si Bom-joon na tumulong. Nawawalan ng pasensya, na itinapon niya ang golf club, at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit nasugatan siya sa isang bato. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakahukay sila ng mababaw na libingan, at inilibing doon ang bangkay. Pagbalik sa kotse, lakas loob na nagsalita si Bom-joon. Humingi ito ng karagdagang 10 milyon, kapalit ng kanyang pananahimik. Para matapos na, nang gagalaiting pumayag si Sang-hoon, na mag-transfer ng 20 milyon. Habang paalis, wala silang kamalay-malay, na isang asong ligaw ang nakamasid mula sa mga puno, at nasaksihan ang malagim na pangyayari. Kinaumagahan, isang vlogger ang nag-camping sa bundok. Napansin niya ang isang aso sa di kalayuan. Nang tumakbo ito, nang hilakbot siya nang makita ang bahagyang nakalibing na bangkay ng isang tao. Nang maihatid ni Sang-hoon si Yujong, sinabihan niya itong huwag nang mag-alala, dahil siya na ang bahala sa lahat. Ipinaalala ni Bom-joon ang tungkol sa pagta-transfer ng pera, kaya wala siyang nagawa. Matapos ang transfer, 3 milyong won na lang ang natira sa kanyang account.
Bumalik siya sa kanyang sasakyan, at kinuha ang memory card mula sa dashcam. Pagpunta niya sa isang repair shop, halos atakihin siya sa puso, nang makitang 5 milyong won ang kanyang babayaran. Itinapon niya ang duguan niyang damit at golf club, pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sa kanyang klinika. Wala pa rin siyang kamalay-malay, sa 2 tao na nakabuntot pa rin sa kanya. Ang mga iyon din, ang lumapit sa kanila nang nagdaang gabi. Nagpadala siya ng mensahe kay Yujong, para pasimpleng hilingin, na mag-ambag sa gasto sa pagpapagawa ng sasakyan. Ngunit hindi ito agad tumugon. Nang sa wakas ay tumugon ito, nangako si Yujong na mag-aambag sa gastos, at ibibigay ang pera sa katapusan ng linggo. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Naisip niya, na ito naman talaga ang may kasalanan, sa lahat ng mga nangyari. Biglang sumakit ang kamay niya, kaya inutusan niya ang kanyang assistant, na huwag munang tumanggap ng pasyente. Habang ginagamot ang kanyang sugat, pumasok sa kanyang opisina, ang nakangising si Bong Joon. Nalaman nito ang klinika niya, sa business card na nasa kotse niya. Muling sinabi nito, na hindi sapat ang 30 milyon, para sa ginawa niyang pagkitil ng buhay, at humingi pa ng karagdagang 30 milyon. Samantala sa loob ng banyo, ang pagpapractice ni Jae Young ng kanyang peking pag-iyak, ay narinig pala ni Officer Ji-hoon na nasa kabilang stall. Kinwestiyon nito si Jae Young, tungkol sa kinaroroonan niya, nang mangyari ang aksidente ng kanyang ama. Dahil nakahanda, kalmadong ikinwento niya ang kanyang alibay. Naghapunan siya kasama ang isang kaibigan, pagkatapos ay nagpunta sa karaoke bar, at sa isang fast food. Kinumpirma ng 2 babae sa karaoke bar, ang kanyang presensya. Natandaan siya ng mga ito, dahil hindi siya kumanta, kundi nakipagkwentuhan lang at nagbigay pa ng malaking tip. Agad din siyang nakilala ng empleyado ng fast food, nang ipakita dito ang kanyang larawan. Sa insurance company, naiinip na naghintay si Jae Young, na maibigay sa kanya ang insurance payout. Humingi ng paumanhin ang staff, dahil sa pagkaantala. Ang staff ay ang lalaking dating nakabangga sa kanyang ama. Ipinaliwanag nito, na sinusuri pa ang kaso ng kanyang ama. Lumalabas sa kanilang sariling pagsisiyasat, at sa ulat ng pulisya, na maaaring may posibilidad ng sadyang pagpatay dahil sa insurance payout. Kaya hindi pa maproseso ang agarang pagre-release ng pera. Nagkunwaring nagulat si Jae Young, at agad na itinanggi ang alegasyon. Ikinainis niya, ang kaalamang hindi niya kaagad makukuha ang pera. Sinigawan niya ang staff, at inakusahan na sadyang pinapahirapan lang siya nito. Nagpapasensyang ipinaliwanag ng staff, na ang kanyang galit ay lalo lang magpapabagal sa proseso. Napagtanto ni Jae Young ang kanyang pagkakamali, at mabilis na humingi ng tawad. Idinahilan niya ang kanyang pagdadalamhati, sa silakbo ng kanyang damdamin. Nagsumamo siya dito, na sana ay mabilis na matapos ang pagsusuri. Pag-alis ni Jae Young, dumating naman si Officer Ji-hoon sa insurance company, para mag-imbestiga tungkol sa insurance claim. Dahil 16 na araw na lamang ang natitirang palugit para mabayaran ang kanyang mga utang, lalong nakadama ng pagkabalisa si Jae Young. Nang dumating ang empleyado ng funeral home para kolektahin ang deposito, ibinigay niya ang kahon ng mga abuloy. Napabuntong hininga na lang ang kanyang tiyahin, nang masaksihan iyon. Nalulungkot ito sa kamalasan ng kanyang kapatid, sa pagkakaroon nito ng isang kasuklam-suklam na anak. Lalong naipit si Jae Young sa mga problema. Maya-maya, sinabi sa kanya ng tiyahin, na mayroon siyang bisita. Iyon ay si Gil Ryong. Sinubukan itong makipag-ugnayan sa kanya, ngunit umiiwas siya. Kaya pinuntahan na siya nito para kunin ang kanyang bayad. Sumabog ang galit ni Jae Young. Pinagalitan niya si Gil Ryong, dahil ginawa nitong komplikado ang sitwasyon, nang ilibing nito ang bangkay sa bundok. Ipinaliwanag ni Gil Ryong, na buhay pa ang kanyang ama, at nakita nito ang kanyang mukha. Iginiit nito na kahit nagkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon, natapos pa rin nito ang trabaho, at kailangan niyang magbayad. Nagbanta ito ng karahasan, kung hindi niya maibibigay ang pera. Sinuntok nito si Jae Young, at ipinarinig sa kanya, ang recording ng kanilang kasunduan. Binigyan siya ni Gil Ryong ng 1 linggo para magbayad, kung ayaw niyang mapahamak. Si Officer Ji-hoon ay nagmamasid mula sa malayo. Sumunod ito kay Gil Ryong, pag-alis nito. Nakarating siya sa junkyard na tirahan ni Gil Ryong, at hinanap ang recording. Naramdaman ni Gil Ryong, na tila may sumusunod sa kanya, kaya bumalik siya sa bahay niya. Buti na lang ay nakatakas na si Ji-hoon at nakuha ang recording, bago pa makabalik si Gil Ryong. Paglabas ni Ji-hoon sa junkyard, nakasalubong niya si Gil Ryong, na nanghiram ng lighter. Pinilit ni Ji-hoon na kaswal na kumilos, ngunit kapansin-pansin ang kanyang kaba. Nagkunwari siyang naghahanap ng pyesa ng kotse, ngunit umalis din agad dahil mukhang sarado na ang junkyard.
Ibinalik sa kanya ni Gil Ryong ang lighter, pagkatapos ay bigla siya nitong inatake. Nakita nito ang recorder sa bulsa niya. Inakala ni Gil Ryong na inutusan ito ni Jae Young na kunin ang recorder. Tinulak niya ito at sinakal hanggang sa mamatay. Nang tingnan niya ang wallet ni Ji-hoon, natuklasan niya na isa pala itong pulis. Sa kasamaang palad, ang buong insidente ay nakunan ng isang security camera. Pag-uwi, nakatanggap si Jae Young ng nakakagimbal na mensahe mula kay Gil Ryong. Nakapatay ito ng pulis, at kailangan nitong makuha agad ang pera, para makatakas na ito papuntang China. Nataranta si Jae Young, dahil wala siyang pera. Pinagbantaan siya nito na matutulad siya sa ama, kung hindi niya maibibigay ang pera. Pagkatapos kumalma, naisip niya na wala nang mawawala sa kanya. Nagpasya siyang sumugal, para na rin maipaghiganti ang kanyang ama. Samantala, nanggagalaiti na si Sang-hoon. Akala niya ay malaya na siya, ngunit biglang sumulpot si Bong-joon, at nanghingi na naman ng karagdagang pera. Nangako siyang ipapadala ang pera sa katapusan ng linggong iyon, at iginiit na iyon na ang huling natitira sa kanya. Masayang nagpasalamat si Bong-joon, at hinimok pa siya nito na ipagpatuloy ang mabuting gawain. Tumawag ang auto repair shop. Ayon dito, mas malaki pala ang naging pinsala ng sasakyan niya, kaysa sa nauna nilang akala. Pinalabas niyang nakabangga siya ng isang water deer. Nagtaka ang mekaniko, dahil kung nakabangga siya, dapat bumper ang nasira, at hindi ang hood, na labis na nayupi. Napaisip si Sang-hoon, sa sinabi ng mekaniko. Tumakbo siya papunta sa dump site, para kunin ang itinapon niyang bag. Buti na lang, at nasa bulsa pa rin ng jacket niya, ang memory card ng dashcam. Nang panuulin niya ang footage, nakita niya sa wakas kung ano ang tunay na nangyari. Ang lalaki ay nahulog mula sa itaas, at hindi tumawid sa kalsada. Napansin niya sa footage, ang isang tao sa overpass. Pag-zoom in niya, nakilala niya si Bong-joon. Isa-isa nang nabubuo ang mga piraso ng puzzle, at nabunyag ang isang nakakagimbal na katotohanan. Agad na tinawagan ni Sang-hoon si Yoo-jong, para ikwento ang pangingikil ni Bong-joon, at ang nakakagulat na natuklasan niya. Plano niyang isumbong sa pulisya si Bong-joon, para sa pamba-blackmail nito, at pangingikil. Ang tanging kasalanan lang niya ay nagmaneho siya ng lasing, at hindi siya nakapatay. Palalabasin niyang pinilit siya ni Bong-joon, na ilibing ang katawan. Ang patotoo ng isang doktor ay tiyak na mas matimbang, kaysa sa isang mamamatay tao. Sumang-ayon si Yoo-jong sa kanya. Nangako ito, na magpapatotoo sa kanyang kwento, at tatayo bilang kanyang saksi. Agad na nakipagkita si Sang-hoon kay Yoo-jong sa isang parking garage, para ipakita dito ang footage ng dashcam. Tumanggi si Yoo-jong na sumakay sa sasakyan niya, dahil kinikilabutan pa rin ito kapag naaalala ang nangyari. Pagkatapos panoorin ang video, itinigil na ni Yoo-jong ang kanyang pagpapanggap, at nagsindi ng sigarilyo. Kaswal na tinanong niya kay Sang-hoon, kung paano nalaman ni Bong-joon, na dadaan sila doon sa mga oras na iyon. Ipinagpalagay naman ni Sang-hoon na minalas lang talaga sila, dahil silang dalawa lang naman ang nakakaalam, kung saan sila pupunta ng gabing iyon. Natigilan ito, at biglang napagtanto na tila may mali. Binugahan niya ng usok sa mukha si Sang-hoon, at tinuya ito sa panghihingi nito ng pera sa babae. Ipinamukha niya dito ang mabaho nitong hininga. Ipinakita niya ang kanyang telepono, na puno ng mga mensahe mula sa mayayamang lalaki, na nag-aagawan para sa kanyang atensyon. Tinawanan niya ang pag-aakala nito, na magkakagusto siya sa tulad nitong pangit. Dahil sa pagkapahiya, galit na sinakal siya ni Sang-hoon. Sinabi nito na wala rin naman siyang maipagmamalaki, dahil puno naman ng plastic surgery ang mukha at katawan niya. Habang nagpupumiglas, biglang dumating si Bong-joon. Huli na nang napagtanto ni Sang-hoon, na na-set up siya. Iginapos siya ng mga ito at pinag-usapan, kung saan siya ididispatcha, dahil hindi na sila pwedeng bumalik sa bundok. Inutusan ni Bong-joon si Yoo-jong, na mag-drive papunta sa lugar na alam nila. Agad naman yung naintindihan ni Yoo-jong. Lingid sa kanilang kaalaman, ang dalawang sumusubaybay kay Sang-hoon, ay nandoon din, at agad na sinundan ang sasakyan ni Yoo-jong. Pumunta sila sa bayang kinalakihan nila. Ang lugar na tinutukoy ni Bong-joon, ay isang abandonadong gusali. Ito ang lugar na madalas nilang puntahan, noong mga estudyante pa sila. Inutusan siya nitong tumulong sa paghuhukay, dahil kakailanganin nila ng mas malalim na hukay. Habang nagkakatuwaan, hindi nila napansin na nagkamalay na si Sang-hoon. Nang makita ni Sang-hoon si Yoo-jong na tumatawa na parang walang nangyari, nagdilim ang paningin niya. Sa kagustuhang makaganti, tinapakan niya ang silinyador, at diretsyong nagmaneho para sagasaan ito. Mabilis na nagtago si Bong-joon sa hukay. Ngunit dahil hindi iyon agad napansin ni Yoo-jong, nasagasaan ito at agad na namatay.
Bumaba si Sang-hoon sa kotse, at galit na pinagmumura ang wala ng buhay na si Yoo-jong. Ngunit nakalimutan niya ang presensya ni Bong Joon. Nang makita ito, agad siyang nagmakaawa at inalok ito ng karagdagang 50 milyong won. Ngunit hindi na tinag si Bong Joon. Kahit anong pakiusap niya, nakatakda na ang katapusan niya. Mula sa rooftop, nakuhanan ng dalawang misteryosong tao, ang buong eksena. Dahil sa nangyari, kinailangang mas palawakin pa ni Bong Joon ang libingan, para magkasya ang dalawang bangkay. Noong high school pa lamang sila, si Yoo-jong ang naging kinatawan para maging modelo ng kanilang paaralan, ngunit bigla siyang napalitan ni Joo-yeon. Nagpanggap siyang nakikipagkaibigan kay Joo-yeon, at inimbitahan ito para sa isang blind date. Hinamon niya ito na kung hindi ito papayag, ay tatawagan niya itong talunan. Kaya naman napilitang pumayag si Joo-yeon. Nang gabing iyon, pinagsamantalahan si Joo-yeon ng 3 lalaki. Makalipas ang maraming taon, isa ng matagumpay na neurosurgeon si Joo-yeon, ngunit hanggang ngayon, ay nagdudusa pa rin siya sa mga bangungot ng nakaraan. Sa araw ng sunog, habang kinakausap ni Joo-yeon ang nagwawalang pasyente, nilapitan siya ni Mr. Hwang, para mag-alok ng serbisyo nito, kung sakaling kailanganin niya. Makalipas ang ilang sandali, tinawag siya sa emergency room, para tingnan ang malubhang pasyente mula sa sunog. Nang magpakilala ang lalaki bilang si Jae-young, labis siyang nabigla. Simula noon, palagi na siyang balisa at tulala. Ang kapwa niya doktor at nobyo na si Jong-min, ay napansin ang kanyang pagkabalisa. Sinabi niyang pagod lang siya, dahil hindi pa siya komportableng sagutin ang mga tanong nito. Kinagabihan, palihim siyang nag-print ng medical record ni Jae-young, ngunit nakita siya ni Jong-min. Sinabi niya na may sinusuri lang siyang ilang files. Nakatanggap si Jong-min ng tawag sa telepono, at kinailangan nitong umalis. Nagbilin si Jong-min, na sabihin agad kapag may kailangan siya. Kinabukasan, pinuntahan ni Joo-yeon ang Private Investigation Office ni Mr. Hwang. Si Mr. Hwang ay isang dating pulis, na may malawak na koneksyon. Pumayag ito na tulungan siya na mahanap ang 3 individual, at tinanggap ang kanyang bayad na 5 milyong won. Pag-alis ni Joo-yeon, dumating ang dalawang sumusubaybay kay Sang-hoon. Mga tauhan pala sila ni Mr. Hwang. Sinusundan nila si Sang-hoon, sa kahilingan ng isa nilang kliyente. Sinabi ni Mr. Hwang, na siya na ang bahala sa kaso ni Joo-yeon. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang dating kasamahan na si Detective Kang, upang makakuha ng impormasyon sa 3 individual. Kabilang sa mga dokumento, ay isang ulat tungkol sa malagim na kaso ng panggagahasa, na nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Isa sa mga salarin ay si Jae-young, at ang biktima ay si Joo-yeon. Ayon sa ulat, nakipag-blind date si Joo-yeon kay Jae-young sa isang coffee shop. Late nang dumating si Jae-young, at naglakad sila pauwi. Hinawakan ni Jae-young ang kamay niya, na ikinatuwa naman ni Joo-yeon. Habang naglalakad sa dilim, dalawang nakamaskarang lalaki ang sumalakay sa kanila. Binugbog ng mga ito si Jae-young, at sinuntok si Joo-yeon, na nawalan ng malay. Kinalaunan, naaresto ng pulisya ang mga sospek, at hiniling kay Joo-yeon na kilalanin ang mga ito. Nagtaka siya nang makitang nandoon din si Jae-young, at inakalang nagkamali lang ang pulisya. Isiniwalat ng pulisya ang nakakagimbal na katotohanan, na si Jae-young pala ang utak sa likod ng krimen. Muling naungkat ang nakaraan, na patuloy na nagmumulto kay Joo-yeon sa loob ng mahabang panahon. Isiniwalat ni Mr. Hwang, na ang dalawa sa mga ipinapahanap niya, ay patay na. Ang isa ay namatay sa bilangguan, 3 taon na ang nakakaraan, at ang isa naman ay namatay, dahil sa overdose ng gamot, ng nakaraang taon lang. Hindi maiwasang magkomento ni Mr. Hwang, na marahil iyon na ang karma ng mga ito. Si Jae-young na lang ang nag-iisang buhay sa 3. Mag-isa itong naninirahan sa isang bayan, at lubog sa mga utang. Kinaumagahan, muling tumawag si Mr. Hwang, at itinama ang mali sa report nito. Si Jae-young pala ay kasalukuyang pasyente sa ospital, kung saan siya nagtatrabaho. Ito ang biktima ng sunog sa room 402. Agad na sumugod si Joo-yeon, para kumprontahin ito. Gayunpaman, ang mukha sa ilalim ng mga benda, ay hindi si Jae-young, kundi si Bong Joon. Ano kaya ang dahilan nito, kung bakit nito ginamit ang katauhan ni Jae-young? Habang tinitingnan ni Bong Joon ang nasunog niyang mukha sa salamin, nagpakawala ito ng nakakapangilabot na tawa. Habang nagdadalawang isip si Joo-yeon sa labas ng silid, dumating si Detective Kang, para tanungin ang pasyente. Gumawa si Bong Joon ng kwento, na siya ay kinidnap. Nang magising siya, nakatali na siya sa isang upuan sa loob ng gusali. Sinabi niya na nasaksihan niya ang dalawang lalaki na nag-aaway, at ang isa sa mga ito ang nagsimula ng sunog. Hiniling ni Detective Kang ang fingerprint niya para sa pagkakakilanlan, ngunit lubhang nasunog ang mga daliri niya.
Samantala, nagdesisyon na si Juyon na gumanti at kumprontahin si Jae-young para sa trauma na idinulot nito, ngunit nakaalis na ito. Nang maramdamang hindi na siya ligtas sa ospital, hiniling ni Bong-joon na ma-discharge, at bigyan na lang siya ng isang buwang supply ng pain reliever. Agad na hinanap ni Juyon si Bong-joon. Kasabay niyon, may nag-report na nawawala ang mga damit ng isang pasyente. Naabutan ni Juyon si Bong-joon sa elevator. Tinanong niya ito kung naaalala pa siya nito. Ngunit dahil hindi naman talaga ito si Jae-young, hindi siya nito kilala. Pinapasok siya nito sa elevator, at nilapitan. Binalaan siya nito habang sinasabi na ang Jae-young na kilala niya ay patay na. Hindi sumuko si Juyon, at patuloy itong hinabol. Hinarang niya ang taxi na sinakyan nito. Galit na inutos ni Jae-young na sabihin na niya kung ano man ang kailangan niya, dahil naiinis na ito sa kanya. Isiniwalat ni Juyon na ito ang pinagmulan ng kanyang mga bangungot. Ang tanging gusto lang niya ay isang gabi ng mapayapang pagtulog. Wala pa ring ideya si Bong-joon sa mga pinagsasabi niya, kaya inutusan na nito ang driver na umalis. Habang paalis ang taxi, tahimik na nangako si Juyon na papatayin niya ito. Naniniwala siyang iyon lang ang makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Naiinis na nagtaka naman si Bong-joon kung bakit sa kanya isinisisi ni Juyon ang problema nito sa pagtulog. Inalala niya kung paano nga ba naging komplikado ang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos ilibing sina Sang-hoon at Yoo-jong, isinuot niya ang jacket at salamin ni Sang-hoon. Bumalik siya sa parking garage, para kunin ang BMW ni Sang-hoon. Samantala, nakipag-ugnayan ang asawa ni Sang-hoon kay Mr. Hwang, at nakibalita tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa. Tiniyak sa kanya ni Mr. Hwang, na nangangalap pa sila ng konkretong ebidensya, at makikipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, dumating na takot ang kanyang mga empleyado, dahil sa kanilang nasaksihan. Hindi lang pagtataksil ang kanilang nakuhanan, kundi mga pagpatay. 10 oras bago ang sunog, tinawagan ni Jae-young si Gil-ryong, para makipagkita at ibigay ang bayad. Habang paalis si Gil-ryong, dumating si Bong-joon. Nagkakilala pala sila sa bilangguan. Nang lumaya si Bong-joon, ibinigay niya kay Gil-ryong ang kanyang numero kung sakaling kailanganin ito ng tulong o trabaho sa hinaharap. Sinundo siya ni Yoo-jong. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong dahil sa mga kaso ng panloloko, ipinagpatuloy pa rin niya ang dating nakagawian. Mang-aakit si Yoo-jong ng mayayamang lalaki. Biglang susugod si Bong-joon, at magpapanggap na nobyo ni Yoo-jong para makapangikil ng pera. Minsan naman ay kukuhanan niya ang mga ito ng nakakakompromisong larawan at video, para pang blackmail. Kinuha ni Gil-ryong ang serbisyo ni Bong-joon, para isagawa ang hit and run sa ama ni Jae-young. Sa kanya din ito nalaman, na 500 milyong won ang insurance payout. Nagkataon naman, nakilala rin pala ni Bong-joon si Jae-young. Magkalugar sila, at kabilang sa mga delinkwenteng kabataan sa kanilang lugar. Nang gabi ng insidente, nangumpisal ang ama ni Jae-young sa madre, tungkol sa mabigat na krimen ng kanyang anak. Para mapagbayaran ang mga kasalanan ng anak, gusto niyang i-donate ang lahat ng pera niya sa simbahan. Nang gabing iyon, ang mga voluntaryo sa simbahan, ay nagplano ng isang sorpresang salo-salo para sa kanyang kaarawan, ngunit tumanggi siya dahil sa pagkabalisa. Habang naglalakad sa eskinita, sinagasaan siya ni Bong-joon. Nang mapansing hindi pa siya patay, umatras ang kotse, at muli siyang sinagasaan. Nang lumabas si Gil-ryong para tingnan kung buhay pa ito, isang babae ang nakita niyang tumatawag ng pulis. Hinabol niya ito, ngunit hindi niya ito naabutan. Dahil buhay pa ang ama ni Jae-young, isinakay nila ito sa kotse at mabilis na umalis. Habang nasa daan, tuluyan nang tinapos ni Gil-ryong ang matanda. Sa puntong iyon, tumawag si Yoo-jong at sinabing napatulog na nito si Sang-hoon. Hinihintay na lang nito si Bong-joon na dumating, para kuhanan ito ng isang nakakakompromisong video, para ipang blackmail. Isang mapangahas na ideya ang nabuo sa isipan ni Bong-joon. Excited niyang sinabihan si Gil-ryong na magkanya-kanya na muna sila, at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Kinalaunan, tinawagan niya si Yoo-jong at inihayag dito ang kanyang engrandeng plano, para kumita sila ng mas malaking pera. Binili niya ang coat ng isang lalaki, at dinala ang bangkay sa isang overpass at naghintay. Nang makita na niya ang paparating na sasakyan ni Sang-hoon, inihanda niya ang bangkay, at eksakto itong inihulog para bumagsak sa sasakyan nito. 6 na oras bago ang sunog, magkasamang nagpunta ang dalawa sa tagpuan nila ni Jae-young. Pinagalitan ni Gil-ryong si Bong-joon, dahil sa palpak nitong trabaho. Hindi man lang nito na ilibing ng maayos ang isang bangkay, kaya tuloy naging komplikado ang lahat. Nagtatakang nagtanong naman si Bong-joon, kung bakit desperado siyang makabalik agad ng China, gayong hindi naman ganoon kakritikal ang sitwasyon.
Nang oras na iyon, natuklasan na ang bangkay ni Officer Ji-hoon. Mabilis na sinuri ng pulisya ang footage ng CCTV, at nakakuha sila ng malinaw na imahe ng mukha ng salarin. Sinalakay nila ang bahay ni Gil-ryong, at natuklasan ang kopya ng ID ng ama ni Jae-young. Samantala, si Jae-young na baguhan pa lang sa larangan ng pagpatay, ay medyo nangangamba. Ang plano ay bubuksan niya ang trunk ng kotse, at lalabas para kunin ang pera, pagkatapos ay babalik sa kotse, at ibibigay ang bag kay Gil-ryong. Kapag sinuri na nito ang bag, bigla niya itong sasalakayin. Ang buong proseso ay tatagal lang ng 57 segundo. Mabilis at malinis. Nagulat siya nang kumatok si Gil-ryong. Pilit niyang pinakalma ang sarili, at pinasakay ito sa kotse. Tinanong siya ni Gil-ryong kung bakit siya natatawa. Sinabi niya na may naalala lang siya. Pinaandar niya ang sasakyan, at nangakong ibibigay ang pera, pagdating sa pupuntahan nila. Lingid sa kaalaman ni Jae-young, nakita ni Bong-joon ang lahat. Pag-alis nila, agad na sumunod si Bong-joon. Mayroong checkpoint sa kalsada na dadaanan nila. Kinabahan si Gil-ryong, at pasimpleng yumuko. Gayunpaman, nang makita ng opisyal si Jae-young, hinayaan lang sila nitong makadaan, dahil ang lalaki palang hinahanap nila ay si Bong-joon. Nang makaalis na sila, umalingaw-ngaw ang sirena sa likuran nila. Nadiskubre ng pulisya ang isang abandonadong BMW sa gitna ng kalsada. Ang plaka ay tumutugma sa kotse ni Sang-hoon. Agad namang kumilos ang mga pulis sa lugar, para hanapin at dakpin ang sospek. Dinala ni Jae-young si Gil-ryong sa abandonadong gusali. Sinubukan pa rin niyang makipagnegosasyon dito, pero nagmatigas si Gil-ryong, at iginiit na kunin ang pera. Walang pagpipilian si Jae-young, kundi sundin ang kanyang plano. Binuksan niya ang trunk, pagkatapos ay nagset ng 57 segundong timer, at bumalik sa kotse dala ang bag. Nang buksan ni Gil-ryong ang bag, nakita nitong basura lang ang laman niyon. Samantala, kinuha ni Jae-young ang martilyo, na inihanda niya kanina. Nang tumunog ang timer, hinampas niya si Gil-ryong. Pero maya-maya, siya na ang brutal na binubugbog nito. Sumigaw si Gil-ryong, at sinabing nakita nito ang pagpapractice niya kanina. Tatapusin na sana ni Gil-ryong si Jae-young, ngunit tumawag si Bong-joon. Tinatanong nito ang kanilang lokasyon, at sinabing pupuntahan sila. Tinali ni Gil-ryong si Jae-young sa upuan, at inutusan si Bong-joon, na unahin munang tapusin si Jae-young. Nangako siya dito, na sabay silang aalis papuntang China, kapag nakuha na nila ang pera. Ngunit ang buong lugar ay naka-lockdown na, kaya mahihirapan silang makatakas. Napatingin si Bong-joon kay Jae-young. Napagtanto niya na magkasing tangkad lang sila nito. Ang dating nag-aalalang ekspresyon niya ay nagbago, nang makaisip siya ng isang magandang ideya. Nagpakawala siya ng isang nakakakilabot na tawa, at biglang inatake ang nagulat na si Gil-ryong. Pagkatapos ay sinipa niya ito pababa sa elevator shaft, na agad nitong ikinamatay. Nang magising si Jae-young, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa isang upuan. Habang wala siyang malay, pinagpalit ni Bong-joon ang mga damit nila. Suot na nito ngayon ang damit niya at ang relo ng tatay niya. Sinabi sa kanya ni Bong-joon, na mula ngayon, gagamitin na nito ang kanyang katauhan. Takot na takot si Jae-young habang pinapanood niya ito, na binubuhusan ng gasolina ang buong lugar. Nagmakaawa siya dito na iligtas siya, at nangakong ibibigay ang lahat ng pera niya. Ngunit ang gusto ni Bong-joon ay panibagong simula. Para mangyari iyon, kailangang mamatay ng tunay na Jae-young, kaya wala nang saysay ang anumang pakiusap niya. Sinimulang sunugin ni Bong-joon ang paligid. Hindi niya kinaligtaan ang katawan ni Gil-ryong. Sa huli, itinapon niya ang lighter kay Jae-young, at agad itong nilamon ng apoy. Sa kasamaang palad, pagdaan niya sa elevator shaft, isang gas cylinder ang sumabog, at tumilapon siya. Natabunan siya ng mga nasusunog na kahoy, at nilamon siya ng apoy. Ito ang paliwanag, kung bakit kinailangan niyang gamitin ang katauhan ni Jae-young. Nang sinusundan ni Juyon si Bong-joon kanina, nakita siya ni Jong-min. Tinanong ni Juyon si Jong-min, kung naranasan na ba nitong masuklam sa isang tao, sa puntong gusto na nitong pumatay. Nang tanungin siya ni Jong-min kung si Jae-young ba ang tinutukoy niya, umiwas siyang sagutin iyon. Sinabi niyang masama lang ang loob niya nitong mga nakaraang araw, kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Pumasok si Bong-joon sa apartment ni Jae-young, at isinaulo ang social security number nito. Dahil mabubuhay siya gamit ang katauhan nito, kailangan niyang matutunan ang lahat ng bagay tungkol dito. Binuksan ni Juyon ang kanyang safe, at kinuha ang isang bote ng gamot. Pagkatapos ay tinawagan niya si Mr. Huang. Sinabi niya dito, na nagpadala siya ng 3 milyong won sa account nito, at hihingi siya ng isang pabor. Isang tawag mula sa insurance company, ang gumising kay Bong-joon.
Ipinaalam nito sa kanya, na nabayaran na ang death benefit ng kanyang ama. Halos mapasigaw siya sa tuwa, ngunit napaaga ang pagdiriwang niya. Ipinaliwanag ng ahente ng insurance, na 1 linggo bago mamatay ang kanyang ama, pinalitan nito ang benepisyaryo mula sa anak nito, sa simbahan ng guho. Galit na nagpunta si Bam Jun sa simbahan, para kumprontahin ito. Nagbanta siyang susunugin ang simbahan, kung walang kakausap sa kanya. Isang madre ang lumabas, at humarap sa kanya. Ipinaliwanag ng madre, na partikular na hiniling ng ama ni Jae-young, na gamitin ang pera nito para sa simbahan, at sa mga residente ng nursing home. Kaya naman sa kabila ng kanyang pagsusumamo, hindi nito maaaring ibigay ang pera, dahil iyon ang huling kahilingan ng namatay. Dahil inaasahan nito ang magiging reaksyon ng anak, ang ama ni Jae-young ay nag-iwan ng isang naka-record na mensahe bilang ebidensya. Nang sandaling iyon, napansin ni Bam Jun na naruroon din si Juyon. Marahas niya itong minura at tinawag na baliw, dahil sa palaging pagsunod nito sa kanya. Sinabihan niya ito na kalimutan na ang nakaraan, at mag-move on na. Uminom siya ng isang dakot na gamot, at umalis. Nangako siyang gagawin ang lahat, para makuha ang insurance money. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo, nang magsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Habang dumadaan sa eskinita, hindi niya sinasadyang maalala ang mga pangyayari doon ng gabi ng insidente. Naisip niya na baka pinagmumultuhan siya ng matanda. Paglingon niya, nakita niya si Juyon na naglalakad sa likuran niya. Dahil sa pagkahilo, inamin niya dito na hindi siya si Jae-young dahil patay na ito. Sinabihan din niya ito, na tigilan na ang pagsunod sa kanya, dahil hindi naman niya ito kilala. Sumagot si Juyon, at tinanong kung sino ang sumisigaw sa simbahan, at kinukuha ang pera mula sa insurance. Hindi niya iyon kayang ipaliwanag, dahil hindi niya maaaring ibunyag dito, na siya ay isang mamamatay tao. Habang lalo niyang itinatanggi, mas lalong nagiging kumbinsido si Juyon, na siya talaga si Jae-young. Nang ganap ng umipekto ang mga gamot, nawala na siya sa tamang wisyo. Umiikot ang paningin niya kaya natisod siya, at bumagsak sa tumpok ng mga basura. Aatake na sana si Juyon, nang biglang pigilan siya ni Jongmin. Nang mapansin nito ang kakaibang kilos niya, palihim itong nag-imbestiga at natuklasan nito ang katotohanan. Gusto nitong protektahan ang kinabukasan niya. Kinimok siya nito, at sinabing huwag niyang sirain ang maganda niyang kinabukasan, para lang sa isang basurang tulad ni Jae-young. Nakiusap ito na kalimutan na ang kanyang galit, at magsimulang muli. Habang nakahiga sa basura, tinuyapa siya ni Bam Jun, na sana ay mabuhay siya ng matiwasay. Dahil sa matinding emosyon, walang awang pinagsusuntok niya ang nanghihinang lalaki. Kahit papaano, ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, at nailabas niya ang nakakulong na galit. Nang muling magkamalay si Bam Jun, wala na sila Juyon at Jongmin. Habang pabalik sa ospital, nakatanggap si Jongmin ng tawag sa telepono. Hiniling ng caller na puntahan niya ito kaagad. Nang magtanong si Juyon, sinabi nito na isa iyong kamag-anak na may sakit. Hiniling ni Juyon na puntahan na nito ang kamag-anak, dahil maayos na siya, at hindi na ito dapat mag-alala. Habang sinusuri ang mga files ng kaso, may kakaibang napansin si Detective Kang. Ang testimonya ni Jae-young ay hindi tumutugma sa lokasyon kung saan siya natagpuan, at ng isa pang biktima. Ang paglalarawan ni Jae-young, ay tila mas tumutugma sa namatay na biktima. Para linawin ang kanyang mga hinala, nagpasya si Detective Kang na puntahan si Jae-young. Pagbalik sa apartment, muli sanang iinom ng gamot si Bam Jun, nang mapansin niya ang pagkakaiba ng kulay ng mga gamot, na tila mas mapusyaw kaysa sa karaniwan. Nang ikumpara niya ang mga ito sa isa pang bote, napagtanto niyang napalitan ang kanyang gamot. Naisip niya, na marahil ang matandang lalaking nakabangga niya kanina, ang salarin. Iyon marahil ang dahilan ng kanyang pagkahilo kanina. Biglang tumawag si Detective Kang, at tinanong kung nakauwi na siya. Dahil wala pa siyang alam sa mga hinala ng detective, sinabi niyang nakauwi na siya. Hiniling ni Detective Kang, na pumunta siya sa istasyon para sa ilang katanungan, bilang isang saksi. Sinabi niyang gabi na, at nangakong pupunta kinabukasan. Pagkatapos may baba ang tawag, agad niyang tinipon ang kanyang mga gamit. Isinilid din niya ang mga ID ni Jae-young sa isang bag, at naghanda ng tumakas. Nakita niya ang isang lumang flyer ng Guho High School, na may larawan at pangalan ni Juyon. Naalala niya ang isang pangyayari noong high school sila. Dahil naiinggit si Yoo-jong kay Juyon, humingi ito sa kanya ng ideya, kung paano gagantihan si Juyon. Dahil kakalaya pa lang niya mula sa juvenile detention, nag-alangan siyang direktang sumali. Iminungkahi niya na ipaubaya si Juyon, sa mga delinkwenteng lalaki sa kanilang paaralan, na hindi magdadalawang isip na sunggaban si Juyon. Napagtanto niya na si Dr. Juyon ang babaeng iyon. Pagdating ng mga pulis, nakatakas na si Bam Jun.
Natagpuan ang DNA ni Jae-young sa abandonadong kotse sa nasunog na gusali. Nagpasya si Detective Kang na ikumpara ito sa DNA sa bote ng mga gamot, para malaman kung magkatugma ang mga ito. Samantala, walang kamalay-malay si Bam Joon, na si Jae-young ay matagal nang nasentensyahan ng kamatayan. Nang sandaling kunin niya ang pagkakakilanlan ni Jae-young, napunta na rin sa kanya ang sentensyang iyon. Habang nakaupo si Jong-min sa gilid ng kalsada, at hinihintay ang susundo sa kanya, tumawag si Juyon. Sinabi niya kay Juyon, na hindi siya sigurado, kung tama ang ginawa niyang pakikialam at pagpigil sa pagpatay nito kay Jae-young. Ang tanging gusto lang niya, ay maging masaya ang nobya. Nahihirapan siya, dahil pakiramdam niya ay kulang na kulang ang nagawa niya, para matulungan ang babaeng mahal niya. Sinabihan niya itong magpahinga ng mabuti, at nangakong magkikita sila kinabukasan. Isang kotse ang dumating, at inihatid si Jong-min sa isang tagong gusali. Para mabayaran ang kanyang gastos sa pag-aaral ng medisina, at makaipon ng pera para sa kanyang kasal, nagsagawa siya ng mga ilegal na operasyon para sa isang loan shark, na siya ring nagpautang ng pera kay Jae-young. Nagpaalam na siya sa Big Boss, at sinabing iyon na ang huli niyang operasyon. Sumang-ayon naman kaagad ang Big Boss, at sinabing maaari siyang tumawag dito, para sa anumang pabor sa hinaharap. Bago umalis ang Big Boss, binigyan siya nito ng regalo ng pamamaalam. Mahigpit nitong ipinagbilin, na kunin ang lahat ng parte na maaaring mapakinabangan. Sinabi din nito, na kahit hayaan niyang mabuhay ang lalaking iyon, papatayin pa rin nila ito sa huli. Sa loob ng silid, ay nakatali si Bam Joon sa isang mesa, habang nagpupumilit na makawala. Napansin ni Jong-min ang pamilyar na mga sugat sa katawan ng lalaki. Nang tanggalin niya ang talukbong, hindi niya napigilang magulat nang makilala ito. Nagtaka siya kung paano biglang napunta sa mga kamay niya si Jae-young. Inalis niya ang busal nito. Mariing nagpaliwanag si Bam Joon, at sinabing mali ang taong nakuha nila. Hindi talaga siya si Jae-young, kundi si Bam Joon. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Jong-min, na malinaw niyang ipinakilala ang sarili bilang si Jae-young habang nasa ospital. Nag-atubili si Bam Joon na sabihin ang katotohanan, at nakiusap na palayain siya, para makapagpaliwanag siya ng maayos. Dahil sa kanyang pag-aatubili, naiwala niya ang huli niyang pagkakataon. Karaniwan nang gumagamit si Jong-min ng anesthesia. Ngunit dahil sa pagnanais na maipaghiganti ang kanyang kasintahan, gusto niya itong maipadala sa impyerno, sa pinakamasakit na paraan. Sinabi niya dito, na sa unang pagkakataon, masasabi niyang tama ang naging desisyon niyang kunin ang ganitong trabaho. Ito na ang magiging karma nito. Nang gabing iyon, mahimbing na nakatulog si Juyon. Sa loob ng maraming taon, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakatulog siya ng payapa. Ipinangako sa kanya ni Jong-min, na simula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Nakita ni Juyon si Mr. Huang sa lobby ng ospital. Nandoon ito para maghanap ng mga potensyal na kliyente, at bigyan siya ng update tungkol sa huling ipinagawa niya dito. Ngunit ayaw na iyong marinig ni Juyon, dahil hindi na niya iyon kailangan pang malaman. Masaya si Mr. Huang, nang makitang tuluyan na siyang nakalaya sa nakaraan. Itinapon nito ang envelope na naglalaman ng mga resulta ng DNA, na nagpapatunay na hindi ang totoong Jae-young ang nakatagpo ni Juyon. Pero hindi na iyon mahalaga. Binuksan ni Jong-min ang regalo sa kanya ng Big Boss, at nakitang isa iyong Rolex na relo. Mariin niya iyong tiningnan, habang tila may malalim na iniisip. Para naman kay Juyon, sa wakas, ay makakalakad na siya ngayon ng buo ang kumpiyansa at may malayang puso.